Maaaring marami na nagbalita sa inyo nito, pero maganda po yung take ko rito eh. Ito po yung medical panel ng ICC ay nagsabi po na si Pangulong Duterte ay can stand pre-trial, no? Pwede po siya, kaya po ni Pangulong Duterte na mag-stand. Ito talaga sagadsari na po tong ICC talaga na wala ng fairness. Kasi alam niyo po, hindi pa po nakukulong si Tatay Digong. Yung panahon po na umaattend po kami ng mga maisog rally. Kita na po namin kung gaano kahina si Tatay Digong. No? Tapos, instance pa po na habang nag-i-speech siya, talagang nawala po. Nawala po na siya na, yung wala nang sense yung sinasabi niya, nag-mumble-mumble na po. Kaya talagang may tama na, aminin man natin, maaaring sa katandaan o maaaring sa pressure ng pagiging presidente, nangyari na po kay Tatay Digong, hindi na po talaga siya fit, no? Kasi hindi niya na po sabi nga ni Kaufman, hindi na kaya ni Pangulong Duterte na yung dumaan sa utak niya, yung maraming ebidensyang ibabato sa kanya sa trial. Yung 5 years ginawa ng prosecutor para maghagilap ng ebidensya laban kay Tatay Digong, hindi niya kayang sagutin yun ng talagang yung sane, yung talagang yung normal ang pag-iisip. O kaya pipilitin po nila na mag-trial pa rin. Kasi dapat yan, kung mapapalabas po nila na hindi na po kaya ni Tatay Digong yung mag-trial, bakit pa po siya ikukulong dun? 'Di ba? Kailangan nang i-release yan dahil wala nang kakayahang i-subject yung sarili niya sa trial dahil sa katandaan o mental capacity. Hindi po natin minamaliit yung kakayahan ni Tatay Digong, no? Pero ano po yung eto po, nagdadagdag po ng usapin tong mga prosecutor eh. Kaya malang yan sa inyo na kayo gawing wanted ng Russia eh. Gaba sa inyo yan. Karma nyo yan. Alam nyo sinasabi, mababa po ang nakuha, pinag-test po si Tatay Digong, di ba? Mental. Hindi po natin alam kung paano po tinitest yung mental. Hindi naman po tayo psychologist o psychiatrist. Ito daw mga medical expert ng ICC, pinag-test si Tatay Digong, consistent po na mababa. Mababa po yung resulta ng mga exam ni Tatay Digong. Ibig sabihin, kung tayo po ang simpleng magano, mababa pala di ibig sabihin niyan, hindi niya kaya nasagutin ng maayos yung mga binibintang sa kanya. Hindi niya kayang i-subject siya sa masyadong, anong tawag to? Pressured, rigorous na trial. Mahirap po yan. Baka tagang bumigay na po yung katawang lupa ni Tatay Digong. Pero nagawa pa rin po ng prosecutor na pagbintangan si Tatay Digong na pinipeke lang daw ni Tatay Digong yung resulta, yung kanyang sinasadya niya raw na maging mababa yung test. Mali-mali siguro yung mga pinagsabi. Hindi ko po alam kung paano po nagtetest. Para may mga binigay dito nga, hindi ko rin naman maintindihan. Nagbibigay sila ng mga senaryo. Magbasa tayo. So, pinipeke raw ni Tatay Digong. Ito po sabi ng ICC prosecutor, deputy prosecutor, it strongly appears that Mr. Duterte is feigning cognitive in an attempt to avoid trial on the merits. So sinasadya daw ni Tatay Digong na pagmukhain na mahina yung pang-intindi niya. Paano nyo sasadyain yun? Abogado yung nagsasalita, hindi ka naman mediko. Paano mo sabihin na sinasadya ni Tatay Digong? Hindi ko po alam. Hindi po ako medical expert. Pero sabi nga ni Kaufman, yung katwiran po ng mga medical expert kung bakit magta-trial si Tatay Digong ay iba-iba. So, kung bibigyan daw sila ng pagkakataon na questionin nila yung mga medical expert,
ipapalabas talaga nila na hindi talaga kaya ni Tatay Digong na mag-stand ng trial. Yun lang naman yung inihirit ni Kaufman eh. Yung matanong itong mga medical expert na to, ano ang batayan nila? Paano nila nasabi na si Tatay Digong ay kaya pang mag-stand ng trial? 'Di ba? Yung pala, ang pinagbabatayan nila, yung mababa po yung nakukuhang marka ni Tatay Digong. Kumbaga, mabababa yung nakukuha niya. Pero ang katwiran, kaya naman mababa kasi sinasadya ni Tatay Digong. Halimbawa siguro kung nagpakita ng pula, anong kulay ito? Sabihin ni Tatay Digong, kulay green. Halimbawa lang yan, hindi ko po pinipeke yung mental health. Peke yung mental health. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Alam niyo po, hindi niyo po masasabi. Pero talo yan lagi. Talo po yung prosecutor dyan, talo po yung ICC. Kasi pag trinayal yan, malamang yan, live yan, di ba? Kasi yung mga pronouncement nila, mga live. Malamang yan, pag trinayal yan, naka-live. Makita po ng tao. Dalawa po yan eh. Kung talagang hindi kaya ng utak ni Tatay Digong, mahihirapan yung ICC kung naka-live si Tatay Digong. Mahirapan yung ICC, paano nila mapapaliwanag na yung isang tao na halos na nabubulol sa pagsagot ay mag-i-stand ng trial. Isusumpa sila ng mga human rights group sa buong mundo. Sa bagay, hindi. Mga sotil yan. Yan yung mga demonyo. Ito pong mga ICC, hindi na po kayo mga tao. Pag tinuloy nyo po yan, hindi na kayo mga tao, mga demonyo kayo. Mga demonyo, may araw din kayo na yung karma, dumating na agad. Ang tuwa ko lang pag pinaghuhuli kayo. Yung nagkaroon ng operasyon, parang yung US, nagkaroon sila ng operasyon kay Bin Laden. Yung ba na kunin kayo talaga ng Russia, dyan sa dahig. Ang tuwa ko lang. Dahil hindi na kayo mga demonyo na kayo, mga demonyo. Ang tahanan ni Tatay Digong. Alam niyo po, kunan lang po ng video si Tatay Digong na maglakad lang. Mula selda niya papunta ron sa court. Ewan ko lang kung hindi maaawa yung mga tao. Yung walang aalalay sa kanya. Hindi na kaya ni Tatay Digong yun. Yung maglakad lang nga ng ganun, hindi na kaya eh. Paano pa magta-trial yan? Nakita po namin sa isang yan eh. Ano ngayon, ito ang question, di ba? Ang question natin dyan, paano kung nag-trial, tapos naka-live, nakita talaga ng mga tao na halos hindi na makapagsalita si Tatay Digong, nabubulol na, tapos hirap na magsalita o kaya inaantok, nakakatulog habang siya ay on trial, di ba? O di pahiya sila. Ganito naman ang sitwasyon. Akala nyo ba yun ang gusto namin? Mas gusto namin si Tatay Digong na kaya niya pang magsalita. Bakit? Wala kayong lusot eh. Pag nagsimula po yung trial, wala kayong lusot. Kahit na kayo ay kahit na yan ay si Tatay Digong, ano man ang kalagayan niya, kung si Tatay Digong hindi na po makapagsalita halos at hindi na siya makaintindi, kawawa kayong ICC. Kasi pinapilit ninyo, yung medical expert ninyo, palpak. Talagang makikita ng tao na kayo ay bayaran. Paano naman kung kaya naman ni Tatay Digong makapagsalita, etc. Kawawa rin kayo. Kasi kayang-kaya pong ipaliwanag sa mundo. Halimbawa po, si Tatay Digong may kakayahan. Yung mga pagkilos lang ang hindi normal, pero yung speech niya tsaka yung kanyang utak normal. Yari din kayo. Kayang-kayang ipaliwanag ni Tatay Digong sa buong mundo na siya ay kinidnap, na siya po ay hindi ng fair trial ng wala po siyang wala na pagharap sa kanya sa local court. Masisita niya po na yung mismong ICC ay lumalabag
sa regulasyon nila. Kaya walang lusot ang ICC pag nagsimula po ang trial. Either si Tatay Digong ay walang kakayahan pero pinilit nilang sabihin na may kakayahan, lalabas po yan. Kung totoo pong kaya ni Tatay Digong na makapagsalita maayos, yari pa rin sila. Kasi grabe po, kaya po silang sitahin, kaya po silang sabihan ni Tatay Digong yung sinasabi niya nang hindi pa siya nakukulong sa ICC. Sa tingin nyo ba ngayong kinulong siya, hindi niya sasabihin yun? Sa tingin ba ninyo, yung mga hindi ko questionin ni Tatay Digong sa sarili niyang pananalita na walang jurisdiction ng ICC? Sa tingin nyo ba hindi ko questionin ni Tatay Digong yung pangingidnap sa kanya? Sa tingin nyo ba hindi pagharap sa kanya sa korte na malinaw na nasa ICC rules, hindi niya ko questionin? Oh, mapapahiya lang kayo. Either way, matuloy yan kahit hindi kaya ni Tatay Digong o tuloy yan dahil kaya ni Tatay Digong, mas lalo kayong kahiyaya. Baka ang epekto pa niyan, di ba? Sikat si Tatay Digong. Ang epekto pa niyan, pati po yung inyong mga contributors, yung nagbibigay po ng donasyon sa inyo. Tigilan na yung pagbibigay sa inyo ng donasyon. Kasi, sotel kayo. Hindi na kayo mga makatao, mga makademonyo na. Gusto ko lang ulit-ulit yung makademonyo. Pero ang pinakamalupit po na nakita ko ngayon dito, di namatay na si Cabral. Ibinabalik nila ngayon yung mga testimonya ni Cabral na pinatototohanan na mayroon pong budget yung distrito ni Pulong, yung 41 billion. Ipaliwanag lang po natin 3 years po yan. At saka ang dami na pong nagpunta sa Davao kung totoo po yan. Alam niyo po, hindi naman po eto sino po ba tumututol sa mga proyekto? Kung magkaroon po, nalilito na po ang tao, ang gagaling manlito ng mga hinayupak na yan. Wala pong masama na magkaroon ka ng proyekto. Kaya po natin, problema tayo sa flood control project. Wala pong problema na may flood control. Ang problema po natin sa flood control, hindi po yung binadgetan ka ng flood control. Flood control nga pipigilan mo nga yung pagbaha. Di ba? Anong problema natin sa flood control? Hindi po yung mismong gumawa ka ng flood control project. Ang problema natin sa flood control project, ghost at saka substandard. Kaya pumutok yan dahil ghost project. Zero. Walang nakita. Binulsa lang. Ano ba bintang ni Cabral kay Pulong sa Davao? Sinabi ba ng DPWH na may ghost project? Wala. Sinabi ba ng DPWH na standard? Wala. Wala pala Kunwari, alam niyo po, nakakatulong po sa ekonomiya lahat ng mga proyekto, lalo na po yung proyekto sa infrastructure. Nakakatulong po yan sa ekonomiya. Kaya po tayo may flood control kasi walang tinayo. O kaya substandard, kaya pag umulan, wasak agad. O kaya, nagtayo, hinabol lang yung pera, kahit hindi kailangan, hinabol yung pera, hinabol na makapagpatayo para sa pera. Walang plano. Kaya imbis na makatulong yung ibang role, sila pa'y nagiging dahilan ng mga pagbaha. Nilalabas po nila, ayon kay Cabral, Putya, tinignan ko yung pecha September pa Sir,
2025 pa.